pa kaysa sa paglilihim ni Liana sa kanya. Papasukin mo muna ang mga bata, pakiusap niya. Ayaw niyang marinig ng mga anak nila ang susunod niyang sasabihin. Nag-aalangan man, sinunod siya ni Liana. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa sala na may bilin na manood muna ng Z, bumalik ito sa labas. Hinarap niya si Marco, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib, isang depensang hindi sapat para protektahan ang kanyang puso sa kung anuman ang paparating. Si Cassandra Villaroman siya ang anak ng pamilyang tumulong sa akin noon, panimula ni Marco, ang mga salita ay mabigat sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Liana, mula sa galit patungo sa pagkalito. Ang tumulong sa iyo para makapag-aral? Tumango si Marco. 8 taon na ang nakalipas, bago ako umalis na lugi ang negosyo ni Papa. Naubos ang lahat sa amin, Liana. Pati ang perang pang-tuition ko sa flight school, nawala. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Masyado akong nahihiya, masyadong duwag. Ang sakit ng alaala ay bumalik. At dumating ang tatay niya, si Edith Villaroman. Inalok niya akong bayaran ang lahat. Isang scholarship, sabi niya. Yun ang akala ko. Akala mo, tanong ni Liana, ang boses ay mahina. Sabi ni Marco, napatingin siya sa malayo. Hanggang sa makatapos ako. Hanggang sa nagsimula na akong maging successful. Doon nila ipinakita sa akin ang totoong kasunduan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Umupo siya sa isang silya sa kusina, napahilamo sa kanyang mukha. Sumunod si Liana, na natiling nakatayo, naghihintay. Hindi iyon scholarship, Liana. Isa iyong pautang. Isang pautang na may napakalaking interes. Ngunit ang interes ay hindi pera. Tumingin siya ng diretsyo kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang kapalit ng tulong nila ay isang kasunduan. Isang kontrata na nagsasabing kapag naging stable na ang career ko, kailangan kong pakasalan si Cassandra. Ang katahimikan sa kusina ay masakit sa tainga. Nakita ni Marco ang unti-unting pag-unawa sa mga mata ni Liana, na sinundan ng hindi makapaniwalang paggiling. Hindi yan totoo, bulong ni Liana. Totoo, mariing sabi ni Marco. Binili nila ang kinabukasan ko, Liana. Bawat promotion ko, bawat pag-angat ko sa kumpanya, may kinalaman sila. Nakatali ako sa kanila. Kaya ka bumalik dito, tanong ni Liana, ang boses ay basag na. Para ayusin ang anggulo na to bago ka magpakasal sa kanya? Umiling si Marco. Hindi. Bumalik ako dito para sa'yo. Bago ko pa nalaman ang tungkol sa mga bata. Bumalik ako para humingi ng tawad, para subukang ayusin ang sa atin. Ang plano ko ay kausapin sila, makipagnegosasyon para palayain ako sa kontrata. Akala ko, kaya kong bayaran sila ng pera. Ngunit mali ako. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Cassandra, bago siya umalis ng Maynila. Ang matamis nitong iti habang sinasabi, "You're not just a man I love, Marco. You're the family's best investment. And it's time to collect." Siya ang nag-arrange ng pagbabalik ko dito, pag-amin ni Marco. Gusto niyang linisin ko ang anumang natitirang ugnayan ko sa nakaraan bago kami magsimula. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bata hanggang ngayon. Napaupo si Liana sa silya sa tapat niya. Ang bigat ng lahat ng impormasyon ay tila yumanig sa kanyang mundo. Ang lalaking akala niya ay basta na lang siyang iniwan para sa isang pangarap ay isa palang bilanggo ng isang kasunduan. Ang simpleng kwento ng nasirang pag-ibig ay naging isang masalimuot na kwento ng utang na loob, pera, at kapangyarihan. Anong-anong mangyayari ngayon? Tanong ni Liana, ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Takot hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanyang mga anak. Bago pa man makasagot si Marco, tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, pangalan ni Cassandra ang lumabas. Nagkatinginan sila ni Liana. Sa isang iglap, pareho nilang naramdaman na ang tawag na ito ay hindi isang simpleng tawag lang. Sinagot ni Marco ang tawag at inilagay sa speaker mode. "Hello. I hope you had a good talk," sabi ng malamig na boses ni Cassandra sa kabilang linya. "At sana, naging malinaw na sa inyong dalawa ang sitwasyon." "Cass, tigilan mo na to," sabi ni Marco. Isang matinis na tawa ang narinig nila. "Tigilan?" "Marco, my love, deal is deal.
At hindi ako papayag na ang isang panaderang probinsyana at ang kanyang accessories ang sisira sa pinaghirapan ng pamilya ko. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Liana at ang mga anak ko. Mga anak mo, tanong ni Cassandra, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Napakagaling. So, you left bigger mess than I thought. Pero hindi problema yan. Everything can be cleaned up. Ang boses nito ay biglang naging seryoso at puno ng pagbabanta. S can build you up, Marco, and F can tear you down just as easily. Isang tawag ko lang, mawawala ang lisensya mo. Isang tawag ko lang, ang airline na pinagtatrabahuan mo ay babagsak. At yung maliit na panaderya ng babae mo. I'm sure may mga utang din yan. Madaling bilhin yan sa murang halaga at ipasara. Nanigas si Liana sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mukha ay namutla. Pumili ka, Marco, pagpapatuloy ni Cassandra. Ang kinabukasan mo kasama ako o ang pagkasira ninyong lahat. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Bumalik ka sa Maynila. Mag-isa. O harapin ninyo ang mga consequences. At ibinaba nito ang tawag. Katahimikan. Isang mabigat at nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa kusina. Ang banta ay malinaw. Ang ultimatum ay nakalatag na. Hindi na ito isang simpleng pag-ibig. Isa na itong laban para sa kanilang kaligtasan. Tumingin si Liana kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang pader na muli niyang sinimulang ibaba ay muling itinayo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang mas malalim at mas masakit na emosyon, ang pagsasakripisyo. Ang pagputol ng tawag ni Cassandra ay nag-iwan ng isang vacuum sa kusina. Parang sinipsip nito ang lahat ng hangin, ang lahat ng pag-asa. Ang bawat salita ng pagbabanta, mawawala ang lisensya mo, babagsak ang airline, ipapasara ang panaderya, ay umalingaw-ngao sa isipan ni Marco, bawat isa ay mas matalas kaysa sa nauna. Tumingin siya kay Liana. Ang babaeng ilang araw pa lang ang nakalipas ay puno ng galit at tapang ay ngayon nakaupo, balot ng takot. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan na para bang nakikita na niya ang pagguho ng munting mundong binuo niya. Liana, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina, halos paos. Patawad. Umiling si Liana. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi mo kasalanan. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa kung nagsisigaw ito. Kasalanan ko, git ni Marco. Dahil sa karuwagan ko noon, dahil sa pride ko, hinayaan kong mangyari to, dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Dapat hinarap ko ang problema nang hindi ko makapit sa madaling solusyon. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na langit ay isang mapait na paalala ng mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Hindi lang yan simpleng pagbabanta, Liana, sabi niya, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin dito. Kilala ko si Cassandra. At kilala ko ang pamilya niya. Kapag sinabi nilang gagawin nila, gagawin nila. Narinig niya ang pagtayo ni Liana mula sa silya. Paano? Paano kanila natali ng ganito? Huminga ng malalim si Marco. Hindi ko dinala ang kopya ng kontrata. Masyadong masakit tingnan. Pero ang esensya nito ay malinaw. Ang bawat sentimo na ginastos nila para sa pag-aaral ko, sa training ko sa ibang bansa, sa mga koneksyon na ginamit nila para mapabilis ang pag-angat ko, lahat yon ay nakalista bilang investment. At sa ilalim ng kontrata, may liquidation clause sila. Lumingon siya para harapin si Liana. Ibig sabihin, kung hindi ko tutuparin ang huling bahagi ng kasunduan, ang pakasalan si Cassandra, may karapatan silang bawiin ang lahat. Hindi sa pera. Sa paraang sisirain nila ang mismong bagay na pinagkaloob nila sa akin, ang aking career bilang piloto. Pero hindi ba yan illegal? Tanong ni Liana, ang isang sinag ng pag-asa ay maririnig sa kanyang boses. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sa mata ng batas, mukha itong isang business agreement. Perpektong pagkagawa. Walang lusot. Sila ang nagmamay-ari ng training facility kung saan ako nagsanay. Sila ang may malaking share sa airline na pinagtatrabahuan ko. Isang salita lang nila, grounded ako. Habang buhay. Sa unang pagkakataon, hindi galit o awa ang nakita ni Marco sa mga mata ni Liana. Nakita niya ang takot.
Isang malalim na takot hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. At para sa mga anak nila. Muling tumunog ang cellphone ni Marco. Hindi si Cassandra. Isang text message. Binuksan niya ito. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng isang dokumento. Isang scanned copy ng business permit ng kita Miss ni Mama, Bakery. Sa ilalim nito, isang sulat mula sa isang abogado, nagsasabing may isang kumpanya na interesadong bilhin ang pwesto sa napakababang halaga dahil sa mga unpaid municipal taxes. Namilog ang mga mata ni Marco. Alam niyang gawa-gawa lang ang unpaid taxes. At alam niya kung kaninong kumpanya ang nasa likod nito. Mabilis na kumikilo si Cassandra. Hindi na ito isang babala. Ito na ang unang salvo. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ipinakita niya ang cellphone kay Liana. Habang binabasa ni Liana ang text, nakita ni Marco kung paano umalis ang natitirang kulay sa mukha nito. Napahawak ito sa mesa para suportahan ang sarili. Ang panaderya. Ang nag-iisang pinagkukunan niya ng kita. Ang legacy ng kanyang ina. Ang tahanan ng kanyang mga anak. Bibilhin. Ipapasara. Hindi. Bulong ni Liana. Hindi ko hahayaang mangyari yan, mabilis na sabi ni Marco. Gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko siya ulit. Para saan? Putol ni Liana, ang boses ay biglang naging malamig. Para lalo kanyang idiin. Para lalo niyang ipakita kung gaano kanya kahawak sa leg. Tumingin si Liana sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko. Ngunit sa likod ng blankong iyon ay isang isipang tumatakbo ng mabilis, isang pusong gumagawa ng isang desperadong kalkulasyon. Ito lang ang buhay namin, Marco, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Itong panaderya. Itong bahay. Ang mga anak ko. Hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. May kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata na nagbigay ng kaba kay Marco. Isang malamig na determinasyon. Liana, anong iniisip mo? Hindi ito sumagot. Sa halip, lumakad ito patungo sa pinto. Kailangan mo nang umalis, Marco. Ano? Hindi. Hindi kita iiwan dito. Haharapin natin to ng magkasama. Tumingin sa kanya si Liana. Magkasama? Nakita mo naman ang nangyari kanina. Kapag magkasama tayo, lalo lang siyang magagalit. Lalo lang niyang guguluhin ang buhay namin. Ang kanyang mga salita ay lohikal, ngunit ramdam ni Marco ang isang mas malalim na dahilan sa likod ng mga ito. Umalis ka na, ulit ni Liana, binuksan ang pinto. Bago pa magising ang mga bata. Liana, pakiusap, huwag ganito. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isang sinag ng sakit. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang matigas na maskara. Ang tanging pagsisisihan ko ay ang hinayaan kitang bumalik sa buhay namin, sabi nito, ang bawat salita ay isang punyal na tumatagos sa puso ni Marco. Alam niyang hindi iyon totoo. Alam niyang sinasabi lang iyon ni Liana dahil sa takot. Ngunit ang sakit ay totoo pa rin. Wala nang nagawa si Marco kundi tumalikod at maglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Nakatayo si Liana sa may pintuan, ang kanyang anyo ay paayat at nag-iisa laban sa dilim. Nakita niya itong napapikit ng mariin na parabang nagdarasal o nagsusumpa. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na may isang desisyon na nabuo sa isipan ni Liana. Isang desisyon na idinidikta ng takot at pagmamahal ng isang ina. Isang desisyon na alam niyang wawasak sa kanilang dalawa. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Marco. Ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, nag-iwan ito ng isang mabigat na presensya, isang anino ng mga banta ni Cassandra na nakabitin sa bawat sulok ng panaderya. Habang nagmamasa si Liana ng tinapay, ang mga salita ni Cassandra ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ipasasara ang panaderya. Mawawala ang lisensya ni Marco. Pagkasira ninyong lahat. Alam niyang hindi lang ito pagbabanta. Ito ay isang pangako. At ang tanging paraan para pigilan ito ay ang gawin kung ano mismo ang gusto ni Cassandra, ang itulak si Marco palayo. Buong araw, pinag-isipan niya kung paano ito gagawin.
Bawat senaryo sa kanyang isip ay mas masakit kaysa sa nauna. Paano mo sasabihin sa taong mahal mo na hindi mo na siya mahal? Paano mo owasakin ang puso ng ama ng iyong mga anak para lang iligtas siya? Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang pamilyar na itim na kotse ang muling huminto sa tapat. Ngunit sa pagkakataong ito, si Cassandra lang ang bumaba. Pumasok ito sa loob ng tindahan, ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakop sa amoy ng bagong lutong tinapay. Isinara nito ang pinto at isinabit ang e-closed sign. "I see you're still open for business," sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay malamig. "For now." Hinarap siya ni Liana, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. "Anong kailangan mo?" "Simple lang," sabi ni Cassandra, umupo ito sa isa sa mga mesa na parang pag-aari niya ang lugar. "Nandito ako para bigyan ka ng mas magandang offer. Sa halip na hintayin nating sirain ko kayong dalawa, bakit hindi mo na lang gawing mas madali ang lahat? For everyone." "At ano iyon?" "Itaboy mo siya," direktang sabi ni Cassandra. "Sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Na hindi mo siya kailangan. Napabigat lang siya sa buhay ninyo. Make him believe it, make him hate you. If you have to, para kusa siyang bumalik sa akin, sa Maynila. At kapag ginawa mo iyon, I will leave you and your children alone. I will even drop the ridiculous claim on your bakery." Pinagmasdan ni Liana ang babae sa kanyang harapan. Ang perpektong mukha. Ang mamahaling damit. Ang walang emosyong mga mata. Nakikita niya ang isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto nito, sa kahit anong paraan. At sa pagkakataong ito, si Marco ang gusto nito. "Bakit mo ginagawa to?" Hindi napigilang itanong ni Liana. "Kung kaya mo namang sirain siya, bakit kailangan mo pa akong kausapin?" Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cassandra, isang ngiti na may bahid ng pait. "Dahil ayokong makasal sa isang lalaking ang puso ay nasa ibang lugar. I want him completely. Body, mind, and soul. At para makuha ko yon, kailangan kong tanggalin ka sa sistema niya. At ikaw lang ang makakagawa noon." Tumayo si Cassandra at nag-iwan ng isang business card sa mesa. "This is Div's private number. You have until tomorrow. Kapag hindi mo ginawa, itutuloy ko ang lahat ng sinabi ko. The choice is yours, panadera." Naiwan si Liana na nakatayo sa gitna ng kanyang tindahan. Ang business card sa mesa ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang pagpipilian ay malinaw, ang kaligtasan ng kanyang mga anak at ang kinabukasan ni Marco o ang kanilang sabay-sabay na pagkasira. Ngunit sa puso ng isang ina, mayroon lang talagang isang pagpipilian. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang mga anghel, umupo siya sa dilim. Tinitigan niya ang kanyang mga anak, ang tatlong buhay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang buhok ni Lara, hinalikan ang noo ni Lucia, at inayos ang kumot ni Luna. Sa bawat haplos, sa bawat halik, ang kanyang desisyon ay lalong tumitibay. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagwasak sa sarili niyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero sa business card. Isang ring lang, sumagot na ito. "I knew you'd call," sabi ng boses ni Cassandra. "Pumapayag ako," sabi ni Liana, ang kanyang boses ay walang buhay. "Pero may kondisyon ako. Gusto kong makitang umalis siya ng San Isidro. Gusto kong makita sa sarili kong mga mata na sumama siya sa'yo." Narinig ni Liana ang isang ngiti sa kabilang linya. "Deal. Be ready tomorrow morning." Kinabukasan, maagang dumating si Marco. May dala itong tatlong maliliit na laruang eroplano. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, na parabang nag-isip siya buong gabi ng isang solusyon. "Liana," sabi niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng koneksyon. "May naisip ako. Pwede tayong humingi ng tulong sa isang abogado na kaibigan ko. Pwede nating ilaban." "Hindi na kailangan, Marco," putol ni Liana, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya ito tinitingnan. Sa halip, abala siya sa pag-aayos ng mga upuan na maayos na naman. Napatigil si Marco. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang lumingon si Liana para harapin siya. Ipinakita niya ang isang blangkong mukha, isang maskarang sinanay niyang isuot sa loob ng 8 taon. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat paghinga,
ngunit hindi niya ito ipinahahalata. Pinag-isipan ko ang lahat kagabi, sabi niya, ang kanyang mga salita ay mabagal at sinadya. At tama ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Marco. Liana di. Mula nang bumalik ka, ano ang dinala mo sa amin? Gulo. Problema. Mga usap-usapan. Isang babaeng nagbabanta sa buhay namin, pagpapatuloy ni Liana, ang kanyang boses ay tumataas ng bahagya. Tahimik ang buhay namin bago ka dumating, Marco. Masaya kami. Sapat na ang kinikita ko para sa aming tatlo. Hindi namin kailangan ng isang amang bigla na lang lilitaw at magdadala ng ganitong klaseng bagahe. Pero hindi yan totoo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Alam kong mahal mo pa ako. Ramdam ko. Mahal, isang mapait na tawa ang kumawala kay Liana. Marco, ang pagmamahal na iyan ay matagal nang namatay. Noong gabing iniwan mo ako sa telepono. Pinalaki ko ang mga anak ko ng mag-isa sa loob ng 8 taon. Hindi ko kailangan ng tulong mo noon at lalong hindi ko kailangan ngayon. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan at ang bawat kasinungalingan ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan. Ngunit kailangan niyang ituloy. Lumapit siya kay Marco, tinitigan ito sa mata. Umalis ka na. Hindi na kita mahal. Pabigat ka lang sa buhay namin. Ang sakit sa mga mata ni Marco ay halos magpabagsak sa kanya. Nakita niya ang pag-aalinlangan nito, ang paghahanap ng kahit anong senyales na nagsisinungaling lang siya. Ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara. Hindi ako naniniwala sa'yo, bulong ni Marco. Sa sandaling iyon, ang itim na kotse ni Cassandra ay huminto sa labas. Ito na. Ang huling yugto. Hindi ka naniniwala, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay naging mas matigas. CJ, panoorin mo to. Tumalikod siya kay Marco at naglakad patungo sa pinto, binuksan ito para kay Cassandra. Tapos na ang usapan namin, sabi ni Liana kay Cassandra, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa nasasaktang mukha ni Marco. Isama mo na siya. At tuparin mo ang pangako mo. Naguguluhang tumingin si Marco mula kay Liana patungo kay Cassandra. Ang pag-unawa ay unti-unting lumitaw sa kanyang mukha, na sinundan ng isang malalim na pagkakanulo. Akala niya, magkatuwang sila laban kay Cassandra. Ngunit sa kanyang paningin ngayon, si Liana at Cassandra ay nasa iisang panig. At siya ang kalaban. Liana, bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Marco, ang kanyang boses ay basag na. Dahil pagod na ako, Marco, sabi ni Liana. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Kailanman. Tumalikod si Liana at pumasok sa kanyang kusina. Hindi niya kayang makita ang susunod na mangyayari. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na mabigat na papalabas ng pinto. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kotse. Narinig niya ang pag-andar ng makina. At narinig niya ang tunog ng pag-alis ng sasakyan, palayo sa kanya, palayo sa kanilang mga anak, palayo sa buhay na sana ay para sa kanila. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at gumuho sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na sigaw ng sakit. Ang katahimikan sa kanyang bahay ay nakabibingi. Ang kanyang puso ay basag. Ang kanyang kaluluwa ay wasak. Nasa labas, sumakay si Marco sa kotse ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa daan, ngunit ang nakikita ay ang mukha ni Liana na puno ng galit. Ang mga salita nito, pabigat ka lang, hindi na kita mahal, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Lahat ng pag-asa. Lahat ng plano. Lahat ng pangarap na muling nabuo ay naglaho sa isang iglap. Sa paningin niya, natapos na ang lahat. Talo na siya. Ang biyahe mula San Isidro papuntang Maynila ay isang mahabang prosesyon ng katahimikan. Si Marco ay nakaupo sa passenger seat, ang kanyang tingin ay blangkong nakatutok sa bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang mga puno, mga bahay, at mga taong dumadaan ay mga mansa lamang ng kulay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling imahe ni Liana, ang malamig nitong mga mata, ang matigas niyang boses, ang mga salitang tumusok sa kanyang puso na parang yelo. Pabigat ka lang sa buhay namin. Hindi na kita mahal. Paulit-ulit. Walang tigil.
Isang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. Katabi niya si Cassandra na nagmamaneho ng may ngiti ng isang mananalo. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya, sinusubukan magsalita. Si, Marco. That wasn't so hard, sabi nito kanina. Now, we can finally start our real life. No more distractions. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang bawat salita ay nangangailangan ng enerhiya na wala siya. Pakiramdam niya ay isang basyong sisidlan, ang lahat ng emosyon ay sinipsip mula sa kanya. Ang naiwan na lang ay isang malawak na kawalan. Napapikit siya, sinubukang burahin ang lahat. Ngunit sa kanyang pagpikit, ang mga mukha ng kanyang mga anak ang lumitaw. Ang tawa ni Lucia. Ang seryosong tingin ni Lara. Ang mahiyain na ngiti ni Luna. Isang bagong klase ng sakit ang kumirot sa kanyang dibdib. Hindi lang siya nawalan ng isang minamahal, nawalan siya ng isang pamilya na hindi man lang niya nasimulan. Papa Marco. Ang tawag ni Lucia sa kanya. Isang panandali ang kaligayahan na ngayon ay parang isang panunuya. We'll be in Manila in a few hours. I've already arranged dinner with Eve's parents tonight to celebrate your return, masayang sabi ni Cassandra, hindi alintana ang kanyang katahimikan. They'll be so thrilled. Celebrate. Anong ay celebrate? Ang kanyang pagkatalo. Ang kanyang pagkawasak. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, hindi alam kung bakit. Kinapa niya ang kanyang wallet, ang kanyang susi. At may isa pa siyang nakapa. Isang maliit, magaspang na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ito ay isang papel na nakatiklop ng maraming beses. Maingat niya itong ibinuklat. Napatigil siya sa paghinga. Ito ay isang drawing. Isang drawing na gawa sa krayola ng isang bata. Sa gitna ng papel, may 5 stick figures na magkakahawak kamay. Sa kaliwa, isang babae na may mahabang buhok at nakangiti, si Liana. Sa tabi nito, 3 maliliit na stick figures na may iba't ibang kulay ng damit, sina Lara, Lucia, at Luna. At sa kabilang dulo, isang matangkad na stick figure na lalaki. Sa ibabaw ng ulo nito, may isang bagay na mukhang eroplano. Siya. Sa ilalim ng drawing, may isang salitang nakasulat sa malalaki at hindi pantay-pantay na letra, pamilya. Napatingin siya sa likod ng papel. May nakasulat doon. Para kay Papa Marco. Love you. Luna. Si Luna. Ang pinakamahiyain sa 3. Ang anak niyang halos hindi nagsasalita sa kanya. Kailan ito inilagay ito sa kanyang bulsa? Marahil kahapon, noong naglalaro sila, noong hindi siya nakatingin. Isang maliit, sikretong regalo. Tinitigan ni Marco ang drawing. Ang simpleng obra ng isang bata. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ang pinakamakapangyarihang bagay sa buong mundo. Hindi ito isang drawing lang. Ito ay isang katotohanan. Ito ay isang pag-asa. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Ang takot sa mata ni Liana noong una silang nagkita. Ang pag-aalaga nito kay Lara noong gabing bumagyo. Ang sinseridad sa boses nito nang magpasalamat ito sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang naglalaro sila ng mga bata, isang tingin na puno ng pag-asa, bago dumating si Cassandra. Lahat ng iyon. At pagkatapos ang biglaang pagbabago. Ang biglaang lamig. Ang mga masasakit na salitang tila isinaulo at pilit na binibigkas. Hindi tugma. Ang babaeng nagtago ng kanilang litrato sa loob ng 8 taon ay hindi ang babaeng bigla na lang siyang itataboy. Ang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak ay hindi ang inang basta na lang susuko. Unless, isang bagong kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang utak, kasing liwanag ng isang kidlat sa madilim na kalangitan. Unless she wasn't surrendering. Unless she was protecting. Hindi siya itinataboy ni Liana para saktan siya. Itinataboy niya siya para iligtas siya. At para iligtas ang kanilang mga anak. Mula kay Cassandra. Mula sa mga banta nito. Pumili ka, Marco. Ang kinabukasan mo kasama ako o ang pagkasira ninyong lahat. Ang ultimatum ni Cassandra. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Liana.
At si Liana, sa kanyang pagmamahal at takot, ay pinili ang landas ng sakripisyo. Muli, ang kawalan sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Isang apoy ng galit, hindi kay Liana, kundi kay Cassandra. At isang apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang duwag na binatang umalis 8 taon na ang nakalipas. Isa na siyang ama. At hindi niya hahayaang sirain ng kahit sino ang kanyang pamilya. Itigil mo ang sasakyan, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Nagulat si Cassandra. What? Marco, we're in the middle of the highway. Itigil mo ang sasakyan, Cassandra. Ngayon na. Naramdaman ni Cassandra ang pagbabago sa kanya. Ang blankong tingin ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Itinabi nito ang kotse sa gilid ng daan. What's wrong with you? Inis na tanong nito. Hinarap siya ni Marco, ang drawing ni Luna ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tapos na ang laro, Cass. Hindi ako sasama sa'yo. Isang hindi makapaniwalang tawa ang kumawala kay Cassandra. Are you insane? After everything? Binalikan mo na ang basurang iyon? Pagkatapos niyang itaboy ka? Hindi niya ako itinaboy, sabi ni Marco. Pinoprotektahan niya ako. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Dahil ang alam mo lang ay manakit at mangangkin. Marco, wag mong gawin to, nagbabantang sabi ni Cassandra. You know the consequences. Sisirain ko kayo. Then do it, hamon ni Marco. Sirain mo ang karir ko. Bawiin mo ang lahat. Wala na akong pakialam. Dahil nahanap ko na ang mas mahalaga. At hindi ko na ulit iiwan yon. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Bago siya bumaba, tumingin siya kay Cassandra sa huling pagkakataon. Salamat, Cass, sabi niya. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng lumaban. Bumaba siya ng sasakyan at isinara ang pinto ng hindi lumilingon. Naglakad siya sa gilid ng highway, ang mga sasakyan ay humaharurot sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Isang luma at pinagkakatiwala ang kaibigan. Pare, si Marco to, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. May kontrata akong kailangang labanan. Mula sa malayo, narinig niya ang pagharurot ng kotse ni Cassandra, palayo sa kanya. Napangiti si Marco. Tumawag siya ng taxi. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Pabalik ng San Isidro. Pakibilisan, Manong, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa daan pabalik. May kailangan akong bawiin. Ang mga araw pagkatapos umalis ni Marco ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat umaga ay gumigising si Liana na may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang bahay ay masyadong tahimik. Ang panaderya ay masyadong malungkot. Pinilit niyang humiti para sa kanyang mga anak, pinilit niyang tumawa sa kanilang mga biro, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay namatay na siya. Mama, babalik pa po ba si Papa Marco? Tanong ni Lucia isang gabi. Ang salitang si Papa ay isang maliit na punyal na bumaon sa kanyang puso. Hindi ko alam, anak, sagot niya, ang pinakasinser na kasinungalingang nasabi niya. Busy siyang piloto. Hindi na nagtanong ang mga bata. Ngunit nakikita niya ang lungkot sa kanilang mga mata. Hinahanap-hanap nila ang presensya nito, ang lalaking sa maikling panahon ay nagpakita sa kanila kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang ama. Isang araw, isang sulat ang dumating. Opisyal. Mula sa isang law firm sa Maynila. Kinakabahan niya itong binuksan. Ito na. Ang legal notice na nagsasabing may isang kumpanya na gustong bilhin ang kanyang pwesto, at kung hindi siya papayag, ay dedemanda siya para sa mga peking unpaid taxes. Ang mga banta ni Cassandra ay nagkakaroon na ng anyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Anong gagawin niya? Saan siya hihingi ng tulong? Napaupo siya sa isang silya sa kanyang tindahan, ang sulat ay nasa kanyang kandungan. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng isang bangin, at wala nang ibang mapupuntahan kundi ang mahulog. Napapikit siya, hinahayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pamilyar na tunog ng kampanilya sa pinto. Pasensya na, sarado na po kami, sabi niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Kahit para sa akin.
Ang boses na iyon. Ang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan si Marco. Hindi ito mukhang pagod o talunan. Sa halip, may isang bagong apoy sa kanyang mga mata, isang apoy ng determinasyon at paglaban. Natigilan si Liana. Marco, bakit ka nandito? Akala ko di. Akala mo sumama na ako sa kanya, pagtatapos ni Marco sa kanyang sasabihin. Umiling ito. Hindi ako umalis, Liana. Hindi ko kayo iiwan. Lumapit ito sa kanya. Nakita nito ang sulat sa kanyang kandungan. Kinuha nito at binasa. Ang kanyang panga ay nanigas sa galit. Kaya pala, bulong nito. Kaya mo ginawa iyon. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi ng galit. Hindi mo kailangang gawin yon, Liana. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Pero, paano, tanong ni Liana, ang kanyang boses ay basag. Sabi niya, sisirain ka niya. Ang lisensya mo di. Hayaan mo siya, matigas na sabi ni Marco. Kung ang pagiging piloto ang kapalit ng kalayaan nating lahat, ibibigay ko ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Marco ang isang upuan at umupo sa tapat niya. Kinausap ko ang kaibigan kong abogado. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang kontrata, ang mga banta. Pinag-aaralan na niya ito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Marco ang kanyang cellphone. At habang wala ako, hindi ako natulog. Naghanap ako. Nag-imbestiga. Ipinakita niya kay Liana ang screen ng kanyang cellphone. Mga artikulo. Mga business records. Ang pamilya Villaroman, hindi sila malinis, paliwanag ni Marco. Marami silang kaso ng hostile takeovers. Pananakot sa mga maliliit na negosyante. May pattern. Kailangan lang nating patunayan na ang ginagawa sa atin ni Cassandra ay bahagi ng pattern na iyon. In-play niya ang isang audio recording sa kanyang phone. F can build you up, Marco, and F can tear you down just as easily. Ang boses ni Cassandra. Ang banta nito sa telepono noong isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ni-record mo. Sabi ni Marco. Bawat pag-uusap namin simula noong bumalik ako dito. Bilang ebidensya. Bilang panlaban. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liana. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na sila biktima na naghihintay lang ng kanilang hatol. Mayroon silang panlaban. Hindi na tayo mag-isang lalaban. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tumatak sa kanyang puso. Tumingin siya sa lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking kinagalitan niya, ang lalaking sinaktan niya para protektahan. At ngayon, ang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanila. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marco na nakapatong sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Patawarin mo ako, Marco, sabi niya, ang mga luha ay muling tumulo, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng ginhawa. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng mas mahigpit pa. Naiintindihan ko, Liana. At patawarin mo rin ako sa karuwagan ko noon. Pero ngayon tapos na iyon. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pangako. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko ang mga anak natin. Ipaglalaban ko ang pamilya natin. Kahit anong mangyari. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Liana. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot at inilagay sa speaker. Hello. You made a very big mistake. Ang malamig at galit na boses ni Cassandra ang sumagot. Malinaw na nalaman na nitong bumalik si Marco. Akala mo ba matatakasan mo ako, Marco? Akala mo ba kaya mong labanan ako, pagpapatuloy ng boses? Nagkakamali ka. Nagkamali kayong dalawa. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang araw na ito. At isang huling, nakakakilabot na pangako. See you in court. Ibinaba nito ang tawag. Nagkatinginan si Liana at Marco. Ang takot ay nandoon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa sa pagharap dito.
Magkasama sila. At sa kanilang pagsasanib puwersa, nahanap nila ang lakas ng loob na harapin ang anumang laban na darating. Ang ballroom ng isang mamahaling hotel sa Maynila ay isang mundo ng pagkukunwari. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay kumikinang sa mga mamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng pabango at ambisyon. Dito, sa pugad ng kalaban, pinili ni Cassandra na ganapin ang kanyang koronasyon. At si Marco ang korona na ipuputong niya sa kanyang sarili. Nakatayo si Marco sa gilid ng ballroom kasama ang kanyang kaibigang abogado na si Alex. Suot niya ang kanyang pilotong uniforme sa huling pagkakataon. Ngunit hindi na ito simbolo ng pangarap para sa kanya. Ngayon, ito ay isang kasuotan para sa isang laban. Sigurado ka na ba rito, pare? Bulong ni Alex, inaayos ang kanyang salamin. Kapag ginawa mo to, wala nang balikan. This is career suicide. Tumingin si Marco sa entablado kung saan si Cassandra ay kasalukuyang kinakapanayam ng mga reporter. Ang ngiti nito ay perpekto at nakakasilaw. Mas gugustuhin kong magwalis ng kalye kaysa manatiling alipin niya, Alex, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa at hinawakan ang nakatuping drawing ni Luna. Ang kanyang anting-anting. Para sa kanila. Okay. Handa na ako sa signal mo, sabi ni Alex, tinapik ang balikat niya. Nasa akin ang audio file. I-play ko yan sa sound system sa oras na sabihin mo. Tumango si Marco. Ito na iyon. Maya-maya, umakyat na sa entablado si Cassandra. Ang lahat ay natahimik. Sa ilalim ng mga spotlight, mukha siyang isang diyosa, maganda, makapangyarihan, hindi kayang talunin. Good evening, ladies and gentlemen of the press, panimula niya, ang kanyang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa bagong panahon sa Philippine Aviation, tungkol sa isang bagong airline na itatayo nila, isang key partnership na magbabago sa industriya. Nakikinig si Marco, ngunit ang kanyang isip ay nasa San Isidro. Nasa maliit na panaderya. Nasa 3 batang marahil ay natutulog na. At nasa babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na katapangan. At ang partnership na ito ay hindi magiging posible kung wala ang isang tao na may pambihirang talento at dedikasyon, pagpapatuloy ni Cassandra. Isang taong hindi lang partner ko sa negosyo, kundi magiging partner ko na rin sa buhay. Ladies and gentlemen, please welcome ang aking fiant, Captain Marco de Silva. Pumalakpak ang mga tao. Ang mga kamera ay sabay-sabay na nag-flash, lahat ay nakatutok sa kanya. Huminga ng malalim si Marco at nagsimulang maglakad papunta sa entablado. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat flash ng kamera ay isang pagsubok. Pag-akyat niya sa entablado, sinalubong siya ni Cassandra ng isang ngiting matamis, ngunit may pag-aangkin. Ibinigay nito sa kanya ang mikropono. Say a few words, you know I love, bulong nito. Hinawakan ni Marco ang mikropono. Ang puso niya ay kumakarera. Tumingin siya sa mga mukha sa audience, mga reporter, mga negosyante, mga taong uhaw sa isang magandang kwento. Bibigyan niya sila ng isang kwentong hindi nila malilimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. At gusto kong pasalamatan si Cassandra Villaroman sa pagkakataong ito. Ngumiti si Cassandra, kontento. Gusto ko siyang pasalamatan, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas, dahil sa kanya, nalaman ko ang tunay na halaga ng kalayaan. Ang ngiti ni Cassandra ay bahagyang natigilan. Ang mga tao sa audience ay nagtaka. Totoo po, sabi ni Marco, malaki ang utang na loob ko sa pamilya Villaroman. Tinulungan nila akong abutin ang pangarap kong maging piloto noong mga panahong wala ang pamilya ko. Tumingin siya kay Cassandra. Ngunit ang utang na ito ay may kasamang kontrata. Isang kontratang hindi lang tungkol sa pera. Ang mga bulungan ay nagsimula sa audience. Ang mukha ni Cassandra ay nagsimulang mamutla. Ang kontratang ito ay nagsasabing kapalit ng kanilang tulong, kailangan kong isuko ang aking kalayaan. Ang kapalit ng aking mga pakpak ay isang hawla na gawa sa ginto. Nakasaad sa kontrata na kailangan kong pakasalan si Villaroman, gusto ko man o hindi. Isang malakas na gaspi ang narinig mula sa mga tao. Ang mga kamera ay mas lalong naging agresibo.
That's Eli, sigaw ni Cassandra, sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit umilag si Marco. Is it Eli, Cassandra? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay biglang lumakas. Kung kasinungalingan ito, bakit mo kailangang takutin ang mga taong mahal ko? Bakit kailangan mong pagbantaan ang kanilang buhay at kabuhayan? Tumingin siya kay Alex sa gilid. Tumango si Marco. Ito na ang signal. Biglang, isang boses ang umalinggaw sa mga speaker ng ballroom. Isang boses na pamilyar sa lahat dahil kay Cassandra ito. S can build you up, Marco, and F can tear you down just as easily. Isang tawag ko lang, mawawala ang lisensya mo. Yang maliit na panaderya ng babae mo. Madaling bilhin yan sa murang halaga at ipasara. Pumili ka, Marco. Ang buong ballroom ay natahimik na parang isang libingan. Ang tanging maririnig ay ang malamig at nagbabantang boses ni Cassandra mula sa recording. Nakatayo si Cassandra sa entablado, hindi makagalaw. Ang kanyang perpektong mukha ay isang maskara ng gulat at pagkatalo. Ang kulay ay tuluyang umalis sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot, nakatingin kay Marco na parabang ito ay isang multo. Nang matapos ang recording, muling nagsalita si Marco sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, puno ng kapangyarihan ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng mga pakpak na gawa sa kasinungalingan, sabi niya. Hindi ko kailangan ng karir na nakatali sa pananakot at pagmamanipula. Simula ngayon, isinusuko ko na ang lahat ng iyan. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera sa gitna, na para bang kinakausap niya ang isang taong nasa napakalayong lugar. Mayroon po akong pamilya, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang lumambot at napuno ng pagmamahal. Isang babaeng nagturo sa akin kung paano lumaban at kung paano magmahal ng walang kondisyon. At mayroon po akong 3 anak. Ang pangalan nila ay Lara, Lucia at Luna. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Para sa kanila, kaya kong isuko ang lahat. Mahal na mahal ko ang kanilang ina, si Liana Reyes. Sila ang pamilya ko. Sila ang tahanan ko. At sila ang pinipili ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba niya ang mikropono sa sahig. Isang malakas na thud ang umalinggaw. At pagkatapos, sumabog ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ngunit hindi na ito nakikita ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang kay Cassandra, na ngayon ay napapaligiran ng mga reporter, isang reynang nawalan ng korona, nalulunod sa iskandalong siya mismo ang gumawa. Tumalikod si Marco at naglakad palayo sa entablado, palayo sa gulo, palayo sa kanyang dating buhay. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay mas gumagaan ang kanyang pakiramdam. Malaya na siya. Sa San Isidro, sa maliit na sala sa likod ng panaderya, nakaupo si Liana sa sahig, yakap-yakap ang kanyang 3 anak. Nakatutok silang lahat sa lumang telebisyon, pinapanood ang live na broadcast. Habang pinapanood niya si Marco na buong tapang na ipinagtatanggol sila, habang naririnig niya itong isinisigaw ang pangalan niya at ng kanilang mga anak sa buong mundo, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng pagmamahal, paghanga at walang katapusang pasasalamat. Ang lalaking akala niya ay nawala na ay bumalik, hindi bilang isang piloto, kundi bilang isang bayani. Ang kanilang bayani. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bulkan. Sa loob ng ilang araw, ang pangalan ni Cassandra Villaroman at ang kwento ng kontrata ng pag-ibig ay laman ng bawat dyaryo, programa sa telebisyon at usap-usapan sa social media. Ang kumpanya ng mga Villaroman ay bumagsak. Ang kanilang reputasyon ay naging abo. Sa San Isidro, ang buhay ay nagpatuloy, ngunit may isang bagong himig. Ang mga mapanuring tingin na ipinupukol kay Liana ay napalitan ng mga ngiti ng paghanga. Ang mga bulungan ay naging mga papuri. Siya at ang kanyang mga anak ay hindi napaksa ng tsismis, kundi simbolo ng katatagan. Gaya ng inaasahan, tinanggal si Marco sa airline. Ang kanyang lisensya ay pansamantalang sinuspinde habang iniimbestigahan ang unethical conduct na may kaugnayan sa mga Villaroman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nang bumalik si Marco sa San Isidro 1 linggo pagkatapos ng press conference, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon itong kapayapaan.
Nakatayo si Liana sa labas ng panaderya nang huminto ang isang tricycle sa tapat. Bumaba si Marco, hindi na suot ang kanyang magarang uniforme, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lang. Dala niya ang kanyang mga gamit sa isang maletang halatang luma na. Nagkatinginan sila. Walang salitang kailangan. Sa isang iglap, tumakbo si Liana papalapit sa kanya. Sinalubong siya ni Marco ng isang mahigpit na yakap. Sa bisig ng isa't isa, sa ilalim ng araw ng San Isidro, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pag-uwi. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay dahan-dahang nanunumbalik sa normal, ngunit isang mas maganda at mas buong normal. Hindi na mayaman si Marco, ngunit hindi iyon mahalaga. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang flight instructor sa isang maliit na aviation school sa kalapit na probinsya. 2 beses sa isang linggo, umaalis siya para magturo, at sa bawat pag-uwi niya, ang kanyang kasiyahan ay hindi matatawaran. Ang itamis ni Mama ay mas naging matagumpay pa. Dahil sa kwento nila, marami ang dumadayo para lang bumili ng tinapay at makita ang matapang na panadera at ang kanyang pamilya. Isang hapon, umuwi si Marco mula sa trabaho. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong siya ng 3 maliliit na puwersa ng kalikasan. Papa, sabay-sabay na sigaw ni Lara, Lucia at Luna at yumakap sa kanyang mga binti. Binuhat niya silang 3 ng sabay-sabay, ang kanyang tawa ay umalinggaw sa buong bahay. Namiss ko kayo, mga prinsesa ko. Lumabas si Liana mula sa kusina, may daladalang isang maliit na cake. Sa ibabaw nito, may icing na hugis eroplano at 5 stick figures. Welcome home, Captain Daddy, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pagsapit ng gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, umupo silang 2 sa maliit na beranda sa likod ng bahay, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng dagat. Hindi ka ba nagsisisi, Marco? Tanong ni Liana, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Naisinuko mo ang lahat. Ang paglipad sa malalaking eroplano, ang pagpunta sa iba't ibang bansa. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Paano ako magsisisi, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Noong nasa itaas ako, akala ko hawak ko na ang mundo. Pero ang totoo, lumilipad lang ako sa ibabaw nito. Dito, sabi niya, habang tinitingnan ang kanilang maliit na bahay, dito sa lupa, kasama kayo. Dito ko pala talaga mahahanap ang langit. Ngumiti si Liana. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng 8 taon ng pag-iisa ay naglaho na, napalitan ng isang kapayapaang hindi niya akalaing posible. Siguro ito talaga ang pangarap ko, bulong ni Marco. Hindi ang maging kapitan ng isang eroplano, kundi ang maging kapitan ng isang pamilya. At ikaw ang pinakamagaling na kapitan sa buong mundo, sagot ni Liana. Niyakap niya ito, at sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng San Isidro, ang kanilang mga puso ay sa wakas ay naghilom. Kinabukasan, Linggo, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang araw ay papalubog, at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Magkakahawak kamay silang 5, si Marco, si Liana, at ang 3 bata na masayang naghahabulan sa buhangin. Ang kanilang mga anino ay humahaba, isang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabuo, mas matatag at mas buo dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Luna at tumingin sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, seryosong tanong nito, magkakaroon po ba kami ng baby brother? Nagkatinginan si Marco at Liana. Isang sandali ng gulat na sinundan ng isang sabay na tawa. Ang tawa na iyon ay malaya, masaya, at puno ng mga posibilidad ng isang bagong simula. Hindi nila sinagot ang tanong. Sa halip, niyakap ni Marco si Liana, at hinalikan niya ito sa noo. Tumingin sila sa kanilang 3 anak na naglalaro sa tabi ng dagat, ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng alon. Ang sagot ay hindi kailangan. Ang mahalaga ay magkakasama sila, haharapin ang anumang bukas na darating. Buo. Masaya. At puno ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mapait na pagbabalik, sa masakit na katotohanan, hanggang sa matamis na bagong simula, naramdaman namin ang inyong presensya.
Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging malinaw sa amin na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo, puno ng mga pagsubok na susukat sa ating katatagan. Ang kwento ni Marco at Liana ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at sa pagpili na lumaban para sa mga taong mahal natin, kahit gaano pa kahirap. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging pundasyon ng tunay na paghilom. At ang pag-asa, tulad ng araw pagkatapos ng bagyo, ay laging sisikat para sa mga pusong hindi sumusuko. Mahalaga sa amin ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po.